Lord, naririto kami lahat, O God, na dumudulog sa banal mong pangalan. We pray, Lord God, na isprinkle mo po sa bawat isa sa amin ang banal na dugo ni Jesus, Panginoon, pagkat aming pinananampalatayan at pinaniniwalaan, Panginoon, na sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus, kami lahat ay nilinis, Panginoon, at magiging karapat-dapat sa aming pagpurit, pagsamba sa iyo sa araw ito, Panginoon. Wini-welcome po namin ang banal ng Espiritu Santo, ang presensya mo, Panginoon, sa lugar na ito. Ang dalangin namin, Lord God, sa gawain namin ito, ikaw ang manguna, Panginoon, ikaw ang mataas, Lord God, ikaw ang madakila, ikaw ang maparangalan, ikaw ang mapasalamatan, Panginoon. At dalangin namin, nakatukin mo, Panginoon, at hipuin ang puso ng bawat isa, O God. At sa bawat mensahe ipaparating mo sa amin, Panginoon, ito'y tumimo sa aming mga puso at isipan at isa pumuhay namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, O God. We worship you, Lord God. We thank you, Panginoon. Amin pong dinudulog sa iyo at pinagkakatiwala ang entire ng gawain ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Yes, manatili po tayo nakatayo at sabay-sabay po nating awitin muli ang papuring awit sa ating Panginoong Jesus, ang God of Ages. Hallelujah!
Lord. Praise you, Lord God. Patuloy namin pupurihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Patuloy namin itataas ito, Panginoon. Hallelujah. Patuloy namin kikilanglin na ikaw ay aming Diyos, na karapatan, Panginoon, na ikaw ay aming purihin, sambahin, at pagpasalamatan sa aming Panginoon. Hallelujah. Tunay, Lord, you are my God. Hallelujah. 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 Ang karapatan ng pagkakas ikaw ay tunay.
wagas. Kahit na paulit-ulit kami nagkakasala sa iyo, God. Ngunit paulit-ulit din kami humihingi ng kapatawaran, God. Ngunit ikaw saglit lamang, Panginoon, pinatatawad mo nga kami, God. Salamat sa pag-ibig mo, Jesus. Oh, hallelujah! Salamat po, Panginoon. Palakpakan natin ating Panginoon Jesus. Hallelujah! Oh, Jesus! Hallelujah! Maraming pong salamat, Panginoon. Pastor Amel. Gusto kong bumati po sa inyo mula Manila. Ajinomoto. Magic sarap! Thank you so much for having me today, Pastor Ellie. And sarap dahil yung layo na tinakbo natin sa Pilipinas, ilang oras mo nang babiyahin yun, di ba? Hanggang Balintawak ka pala nung pastor, mula kaya ako Balintawak, pero kanina layo na natin. And you're so blessed here. At ang isang gustong-gusto ko rito sa church na to, kahit gaano ka kayaman, kahit na hindi ka pa masyadong mayaman, pare-pareho tayo ng sapatos. Palapakan natin ang Panginoon. Buti hindi ko din nalang yung Prada ko. Bali wala rin pala. Yun ako nga ng picture kanina, ipapakita ko sa asawa. Nabili ko sa outlet. And, it's really fun and amazing to meet with all of you guys because we're from different parts of the world. And I'm telling you, you're blessed. This is our first time in Japan. First time, hanggang may po, hinahanap ko pa ako sa pinanganak sa Voltes 5. Sino ito mga Voltes 5 baby? Memorize ko kaya yung kanta niya. Kato ni arashi ga fukoto mo, kato ni ona ni areruto mo. Talaga di bata pa ako niya. Pero hanggang hindi pa ako nakakita ng Voltes 5. Anyway, tulungan niyo po ako.
Yung asawa ko nakita na kagabi, yung isang gabi nakita ng asawa ko yung favorite niya ng bata siya. Kilala niyo si My Melody? Di ba si My Melody tsaka sila Hello Kitten? Hello Kitty pala, Hello Kitten. Hello Kitty. And she was so happy. But anyway, ang group, pangalan po ng church namin sa Maynila ay FIJ City Church. FIJ po, hindi FPJ, okay? FIJ. Kasi may tumatawag Mrs. Telep, ano FPJ? Sabi ko, hindi po kami FPJ. Ano ba kayo? FIJ, Faith in Jesus Christian City Church. And yung FIJ City Church po, ako po yung nagpastor in 7 years na. Dahil po yung senior pastor namin, who is my brother. Saan mo ako rito? Gusto ko close ako sa inyo. Magkakita tayo ng sapatos. Pag nakikita ko sapatos na, nako-comfort ako. yung pangalan po ng church namin, FIJ, for 7 years I was pastoring because my brother died and biglaan yung pagkakamatay. And aneurysm, nagkaroon siya ng high blood, pumunta ko yung ugat niya sa ulo. And the thing that made it so hard kasi I was the worship pastor of that church. I take care of the worship team. Ako yung actually drummer ako nun sa church. Kaya ako nga nagko-compose. If you heard the song, yung Salamat, 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 O Jesus, yung ako yung gumawa. And yung sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Tsaka yung One Way, Jesus, hindi pa ako gumawa nun. Wala niya. Muntik, sayang, naniniwala pa naman sana kayo. And wala akong alam sa church kung hindi worship, drums, tapos we produce videos and all this editing, post-production sa church ng mga, yung pag may preaching yung kapatid ko, gagawa kami ng drama na nakashoot sa video. Ganun lang yung buhay ko, paikot-ikot na ako sa church. And one day, he died. And the thing that's so hard about it is this. I don't know how to run the church. Alright? It's difficult dahil kapatid ko yun, he has all the vision for the church and then all of a sudden, you died. Mag-usap lang kami, kuya, anong kailan tayo magkikita, ganyan. Mamaya-maya, nangyari yung insidente and then after 29 days, 29 hours, he died. Na-comatose na siya kagad and then died. Now, after 7 years, I can say that it's all by the grace of God. Honestly, sa lahat po sa atin ngayon, bago kayo mananampalataya, matagal na kayo mananampalataya, so I'm here to just affirm and just encourage yung mga kapatid. That it's not about us. It's not about our goodness that God is blessing us. If it were, nobody will be blessed. Amen? Because kung yung sinasabi natin na inconsistency natin sa Christian life, yung dati akala ko for God to bless me is kailangan magbasa ako ng maraming Bible sa umaga, sa gabi, sa tanghali, mag-pray ako ng mahabang prayer para ako pagpalain the Lord. But you know what? I found out after being a Christian for the longest time that God is blessing us because He is a gracious God. And God is blessing us because He loves us so much. And yung pangalan po ng team namin yung namatay po yung kapatid ko, I don't know how to run the church. After 7 years, the church has grown so big at hindi ko po alam, and I believe it's all by the grace of God. At like ko in-encourage, minsan pag tinawag ka ng Panginoon, si Lord ang magto-qualify sa'yo. Si Lord ang magte-train sa'yo. Remember Peter? Kala niyo Peter? Si Peter? Alright, si Peter, nung namatay, bago umalis si Jesus Christ, sabi, Peter, do you love me? Sabi ni Peter, yes Lord, I love you. Feed my sheep. Okay, let me ask you this. Anong alam ni Peter sa pag-feed ng sheep? Isn't he a fisherman? Right? So it's kind of weird, di ba? Parang, Lord, why are you gonna ask me to feed the sheep? What do you know about sheep? Sheep, taking care of sheep, because he's a fisherman. Guys, if God calls you, He will teach you things that you never know you can ever learn. Alright? I talk to a lot of people, hindi ako dito, hindi ako marunong, hindi ako marunong magsalita, tinawag ako ng Panginoon. Why? Because God so loved the world. And later on po, we will go to that verse, John 3:16. Alam niyo yan? Ano ba yan? Ang basic ng John 3:16. But listen, I'm gonna share to you based on our testimony. Yung John 3:16 po yan ay yung sinabi po nung preacher na nagpunta sa bahay namin. Okay, yung John 3:16. Unang-una po,
yung team namin ng music, pangalan po namin, Malayang Pilipino. Malayang Pilipino. One time nag-concert kami sa Cubao. There are about 3,000, 4,000 people in an auditorium. In-introduce kami, alam niyo, ladies and gentlemen, talagang ganda ng pagkaka-intro sa amin. Bumilim pa yung venue, tapos may mga spotlight. Let's welcome Himlayang Pilipino! Himlayang Pilipino na sabi. Halos simatayin ka mga lahat eh. Alam mo, sabi ko, excuse me po. Hindi po kami Himlayang Pilipino. Ano po yung libingan nyo ng mga, di ba libingan? Himlayang Pilipino. Hindi. So, people ask us, paano nagsimula yung Malayang Pilipino? We started out in 1998, nung 100 years centennial. Alam niyo yung centennial natin? Alam niyo yun na nag-100 years anniversary tayo from Spanish rule from 1898 to 1998, June 12, we recorded our first album. But honestly, our ministry traces back beyond 1998. Because hindi pa po kami born again Christian yung family namin. We are a weird family. You know why? Because my father, ang turo po sa amin ng father ko ay si Jesus Christ and God and angels, and these are all UFO. Alien. Alien? Alien. Ganun sa bahay namin, alien. Kaya biro mo, yung mindset namin ng alien si Jesus Christ, ang paliwanag sa, parang naging alien si Jesus Christ, tinatanong namin. Kala namin, kasi syempre, as growing in a Catholic school, they teach you that Jesus Christ is actually God, tama? And here's my father telling us na, hindi, huwag kayo maniniwala dyan, alien yan, si Jesus. Ganun siya. Ano yan, nabuhay niya ng millions of years ago, kaya he has the technology and he's high-tech to bring somebody to life. Kaya yung Bible na yan, pinasulat yan, dahil siya high-tech yung Jesus Christ. And ganun paniniwala na, we don't care. You know what, yung Bible, ang tingin namin, the way we look at people who holds the Bible or even call themselves Christians, these people are crazy people. Alam niyo, mga baliw. Ang tawag namin pa sa mga may hawak ng Bible, pare, luya! Ano, magkano luya mo ngayon? Kasi hallelujah, may kayo mag-luya, di ba? Kaya magkano kilo ng luya ngayon? Sobra kami manglait ng mga born again. In fact, sorry for the term, tawag namin sa mga born again, mga buddy, mga bakla, pag may hawak na Bible. Parang hindi ka tunay na lalaki. Sabi ng tatay ko, Arnel, ang tunay na lalaki, yung may hawak ng Hinebra. Pero yung mga may hawak ng Bible, bakla yan mga yan. Sige na yung may hawak ng Bible dito. Ayoko nang hawak ng Bible, di ba? Parang gano'n. Hindi tunay na lalaki, mga lalaki na yan, fake yan. That's how we were raised up. Now, the thing is, problema kami, bakit yung nanay ko naman, she's a totally devout Catholic. So, imagine, yung tatay ko, i-brainwash kami na walang Diyos, hindi totoo yung Jesus. Sabi, nanay ko naman, ang dami mga santos-santos sa bahay namin. Parang yung nakilera sa mga platera, mga ganyan, di ba, mga super friends tawag. Super friends, yung mga may baby, may kono, may mga may hawak ng pisang, pinakamakapangin na dyan, may hawak ng mundo, alam niya, tapos nakapis na gano'n. Sino yan? Yung nanay ni Jesus daw yan, yung Mama Mary. We are in a very confused family. So even yung tatay ko po kasi, he works for the ports in Manila. Ano yan, siya medyo mataas yung katungkulan niya, medyo nasa high-end yung buhay namin noon. Kasi alam mo na, because of corruption, lahat ng klase, karamihan ng mga gamit namin sa bahay namin, puro pitik sa pier lang lahat yun. Kaya ultimo yung mga mag wheels ng kotse, tataka ako sa garahe namin, daming mag wheels. Sabi na, tayo nang gagawin natin dito. Wala, bayaman lang yan dyan. Puro nakaw lahat yun, kasi bakit? Pinipitik nila sa pier. In fact, yung bata pa ako, kasi tatay ko tumanda na sa pier eh. Hindi raw, yung baby ako, hindi ako sanay minom ng gatas na binili. Puro nakaw. Pagka binili raw yung gatas ko, sumasakit yung tiyan ko. Alam mo, binili sa Mercury ako, no? Diba, nagkahigpitan sa pier. Walang manakaw, parang gano'n, sobrang higpit. So, bibili sila ng gatas sa Mercury Drug. Sumasakit daw yung tiyan ko doon. Di ka sanay ng legal, laging illegal. Ganun yung buhay namin, imagine. So, the thing is, isa pang worst sa buhay namin, naalala ko pa to talaga, live DVD copy. Every Friday night, nagsisimulang inuman sa bahay namin. By the way, ang tatay ko hindi pumupunta sa beer house, sa club. Alam niyo kung bakit? Dinadala yung club sa bahay namin. Ay grabe, alam niyo mga babaeng halos nakahubad nang sasayawan sa yung garahe namin, ilalagyan ng parang stage doon.
Ang tenda hanggang alas 3, alas 4 ng madaling araw, mga kapitbahay namin, nagbabarangay na. Ang tatay ko, kilala niyo yung mga politiko, matapang tatay ko, 4 yung baril ng 45 sa bahay namin. Pag may aangal, lulusubin ng tatay ko yung mga umangal. Ano gusto niyo? Patayan na lang. Ganun talaga. Notorious yung pamilya namin. If you're from Las Piñas, you know Pilar Village. Ano yung Pilar Village? Doon po kami sa Pilar Village. And ano ka man, kilala kami na pag sinabing Cadelinia ang apelyido namin, don't mess with us. Because one time, somebody messed with us, and may nauwi pa, one time may namatay na tricycle driver dahil may pinastos na kamag-anak namin. Ganon kami katindi nun. So takot ang mga kapitbahay namin sa amin. Inuman, at by the way, pag inuman, hindi pwedeng San Miguel beer. Puro imported, mga alak na mga mamahalin. Alam mo, puro nakaw sa pier lahat yun. Mga Johnny Walker, mga swing, mga lahat ng klase ng mga bawal yung mga local na drinks dyan. At masaya pa nun, yung mga kapitbahay naming Lasenggo, nakikinabang kasi umaapaw yung mga alak Talagang hindi mo alam. Ang dami yung pinupuntahan na bahay na yung mga alak, pati mga kapitbahay namin. So that was our life was before. We don't invite us to Bible study, you will not like us. Babasusin ka lang namin, mapapahiya ka lang. Ganun po yung buhay namin. Until one time, na demon possessed po yung kapatid ko. The way we looked at it before is not demon possessed. Naging Christian na lang kami, alam namin demon possessed. Pero imaginein mo, habang nangyayari, hindi namin alam kung anong nangyari sa kapatid ko. May nangyari na manghihingi sila ng yun. Kasi tatay ko natanggal sa trabaho because of nagkasilosan. Alam mo na, pagka mataas ka, ang mga Pilipino, di ba? Medyo may ugali tayo na pag mataas ka, bababa ka, pinagtulungan yung tatay ko. Naghirap kami. As in, naghirap talaga kami noon. Dumating kami sa point ng buhay namin, nanggagatong na lang kami. Alam niyo, panggatong, wala kami pambiling LPG. Sabi ko, nangyari sa buhay natin, hanggang sa umuwi na sila sa probinsya, umuwi kami sa probinsya para manghingi ng tulong sa lolo ko, bali tatay ng tatay ko. At yung kapatid ko, nagpaiwan doon sa Cagayan, sa Isabela, kasi sila noon. And make a long story short, pabalik sa Manila, yung kapatid ko, alam mo na sinabi nila na engkanto, yung meron daw someone from the river, na enchanted river pala yun. Kala ko enchanted kingdom lang meron tayo. Enchanted river na napossess. Yung kapatid ko po, nakita na kayo ng possess. Parang sinto-sinto. Susunugin niya yung bahay namin. Hindi po siya natutulog. In fact, hindi siya natutulog na nakahiga. Pagka po siya natutulog, nandun na siya sa sulok ng bahay namin. Alam yung corner ng bahay? Corner ng bahay. Nandiyan pa ba kayo? Baka iwanan niyo ako. Nakatalikod lang siya gano'n. Tapos pag umaga na, bangon na siya. Actually, hindi pa bangon. Lalakad lang siya kasi nakabangon na siya. Tapos kakain na siya gano'n. Makikipag-usap sa gano'n po for almost 1 month. Alright? We don't know what to do. We are so scared. Ang bahay namin noon, dahil sinusumpo yung kapatid ko, imagine niyo, maybe a 90-pound girl, 4th year high school, nagboboses lalaki. At minsan yung boses lalaki niya, parang may 2 lalaki na magkasama sa boses niya. At alas 3 ng umaga, alas 4 ng umaga, nagkakagulo kami sa bahay namin. Alam niyo, mga kapitbahay namin, binansagan yung bahay namin, haunted house. Kasi, alam nakakatawa, pag bumili yung mga yaya sa umaga ng pandesal, pagdaan sa bahay namin, alam niyo yung ganun talaga na, parang ganun lagi yung pati mga tricycle driver, pag dumadaan sa bahay namin, okay, unang tawag sa amin, beer house. Kasi beer house yung bahay namin eh. Biglang yung nagka-problema na kami, nawalan na kami ng pera this time, tinawag kaming haunted house. And we're so confused, we don't know what to do, mahirap ka na nga, ganun pa nangyari sa anak mo. We're so helpless during that time. By the way, hindi kami helpless. Bakit? Yung nanay ko, alam mo naman, sobrang religious. Maraming mga kilalang mga karakter doon sa Las Piñas na mga hindi ka nice-nice. May kilala sa mga faith healer. So tinawag yung Mr. Faith Healer sa bahay namin, baka sakaling palayasin yung demonyo. So nagpunta yung Faith Healer. Alam mo naman yung Faith Healer, di ba? May dalang tawas. Kung ano dala-dala niya. May dalang tawas, may Rexona, may Axe. Dinadasalan yung kapatid ko ng kung ano mga lalagyan ng may pakpak ng manok iniipit sa kilikili at kung ano, parang sira ulo talaga yung kapatid ko, may nakapato na kung ano ng bato sa ulo. Tapos parang mga albularyo dating, oh. Kala ko, yung tinawag yung faith healer, mga albularyo na yan, 2 sila eh. Kala ko magiging normal yung kapatid ko kasi that's the legend of the town that these guys have enough power to cast out some bad spirits. And unfortunately, nakagaling yung kapatid ko.
hindi gumagalaw. Sabi ko, nangyari? Alam mo, sabi ng faith healer, tsaka yung dalawa sila siguro, albularyo isa. Mrs. Cadilinia, masyado malakas yung espiritu na nasa anak nyo, hindi namin kaya. Kung gusto nyo, may re-refer kami sa inyo. Pero may referral pa, may re-refer. Eto witch, mangkukulam. From a town in Bulacan, ewan ko from Bulacan, na parang kabarkada, may maningkolkol, nakatakot yung pangalan, parang mangkukulam. Yeah, witch. Mangkukulam siya. Eto, nagpunta sa bahay namin, may dala namang manok na mga ibang klaseng, yung mga manok na itim. Nakatakot, kasi inihiwa yung manok sa bahay namin. Tapos may mga mani-manika. Alam niyo, yung mga manika, nakatakot talaga. Alam niyo, kapatid ko, alam mo parang aso na galit? Almost 2 hours, walang nangyari sa kapatid ko. Ito matindi, sabi ng witch, sabi ng magkukulang. Aling ang hiling, hindi ko kaya yung spirito masyado malakas. Alam mo ko ako sa iyo, tawagin mo na lang yung pare sa Pilar. Yung parish priest namin sa Pilar. So of course, wala kaming choice. Sige, tatawagin namin. Tinawag yung pare, eto na. Sabi ko, eto na to. Eto na. Dumating yung isang van ng pare. May kasamang mare. Pare, may kasamang mothers. Mga ganito pa. Nakabel. Nagpunta sila. Sabi ko, eto na to. Yari na to. Siguro, sabi kasi na holy water, di ba, nakakalim. Sa mga palabas, nasusunog yung mga tao. Nag-rosary, Hail Mary. Sorry for all the Catholics. I'm not trying to offend you. This is our story. You know what, this really happened to us. I'm not here to downgrade Catholics, but you know, this happened to us. Helpless kami. Nung nilagyan po ng holy water yung kapatid ko, binuhusan, naubos na yung kanilang holy water, yung kapatid ko wala nangyari. Alam mo ito, sabi po ng pare sa nanay ko, karing ang hiling ganito na po, dalhin nyo na lang sa mental hospital si Vicky yung kapatid ko. Alam nyo kung bakit dalhin nyo na po sa mental hospital, lokal nasiraan na po ng pait yung anak nyo. Todong nag-breakdown yung nanay ko nung sinabing dalhin sa mental hospital. Alam nyo kung bakit? Alam nyo? Natural, hindi nyo alam. Nangyari ito 1983. So 1972, about 11 years before, atras tayo I was 1 year old then. Huwag na magbilang ilang taon na ako, okay? 32 na ako, okay. Dumating yung tatay ko sa bahay ng nanay ko, ng lola ko sa Makati. So, Guadalupe kami nakatira. Meron daw, pagdating niya, medyo nakainom siya ng konti. Medyo, hindi siya laseng, tipsy lang siya. May narinig daw siya gano'n sa bahay. Tapos, may nag-iiyakan ng mga babae. So sabi rin ng tatay ko na nag-iiyakan, gumaingin na sa gumagano'n daw yung parang kama, nanginginig yung kama. So sinabi ng isip-isip tatay ko, tingnan ko nga ito, pag bukas niya ng pintuan, alam niyo kung ano nakita niya. Yung tito ko na si Tito Henry, bunsong kapatid ng nanay ko, naka-Indian seat, nakaharap sa bintana, nakabaliktad yung ulo. So, ang sabi ng tatay ko, Henry! Sabi ko na, Henry, ano? Kala niya raw, baka patay na, biri mo. Nakabaliktad yung ulo. Kumuha raw siya kumuha siya ng baso para sabihin sa Tito Henry ko, na, Henry, ano to? Para kung conscious pa. Alam mo sabi ng Tito Henry ko, baso yan, Kuya Ver. Virgilio kasi pangalan ng tatay ko. Kuya Ver, baso yan. Ibig sabihin, conscious, buhay. Alam mo kung anong ginawa nila? 2:30 ng madaling araw, tinayo nila si Tito Henry ko. Tinalakbuhan ng kortinang puti. Naglakad sa kalsada, pupunta sa kumbento ng pare. Alam niyo kung itsura Tito Henry? Baliktad yung ulo, naglalakad sa kalsada. Pagdating nila sa simbahan ng Katoliko, Father! Kaya kalapag nila yung gate. Pagbuhay pa, siya natulog, 2:30 ng madaling araw. Ano yun? Bakit? Father, tulungan nyo kami! Bakit? Sabi ng Father, eto po! Tinanggal yung kurtina. Alam mo, pag sabi na ako, sabi ng Father, dali nyo sa mental hospital yan! 1970, dali nyo sa mental hospital yan! Baliw na yan! What they did was, they brought my Tito Henry to mental hospital. And after 3 months, he died. Namatay. So ito na naman naulit yung kwento. Pinapadala sa mental hospital, sabi ng nanay ko, hindi natin dadalhin si Vicky, meron pa akong isang kilala, si Wilson, yung tiyo namin na Wilson, born again. Anong sabi namin? Ha?
Hindi pwede kay Wilson, eh, baliw nga yung mga yun eh. Baliw na nga si Vicky, tatawag ka pa ng isa pang loko-loko. Ano nangyari sa atin dito? Nagtatalo na kami sa kwento sa pamilya na, hindi, basta tatawagin ko si Wilson. Alam niyo naman po, itong kasabihan, ang taong nagigipit sa born again kumakapit. So ito na mga kapatid, to make a short story long. Tinawag si Wilson na baliw. Nakita ko pa yan. Hello, Wilson! Oy, ate! Narinig namin sa usapan nila during that time si Wilson. Pag nagpupunta sa bahay namin yun, this is really crazy. You know why? Because I believe he's trying to reach out on us. But simply, we can't. You know what? Hindi kami niniwala sa Bible. Wala kami pakialam sa Jesus. Alien yan! At yung nanay ko naman, kung sino-sino super friends naman ang sinasamba, hindi ka pwedeng i-give up. One time, si Wilson ay binuhusan pa ng tatay ko ng alak kasi pinapainom ng alak, ayaw uminom. Uminom ka ng alak, hindi po, lagi nakangita. Tataka lang ako talaga, ba't hindi nagagalit tong Wilson na to? Baliw talaga! Alam mo yun, talagang sinaulo na talaga tong Wilson na to. Anyway, nung wala na kami magawa, sabi ng nanay ko, miyak namin si Wilson, sila Wilson, sabi nila yung born again nila. Sabi na tatanggal na yung mga ano to, bad spirit. Tapos sabi na namin, hindi na, wag na dali sa mental hospital, baka maloko pa tayong lahat dito and doon. Pero hindi pwede, tinawagan si Wilson mga kapatid. Crazy Wilson. Naalala ko pa to, Saturday morning, 9 a.m. Ito na po yung mga baliw na born again. Pupunta sa bahay namin. Pagtingin ko si Wilson, may kasamang dalawang, may worship leader na isa, may backup singer na isa. Isa ng backup singer niya. Tapos isang sira-sirang gitara dala-dala. Ate Angeling, for the first time, may pupunta sa bahay namin. Yung kapatid ko, demonyo sa kapatid ko, tumayo yung kapatid ko. Huwag niyo sila papapasukin! Ganyan kagad. Pag pinapasok niyo sila, papatayin ko kayo lahat, pati mga kamag-anak nyo, pati mga kaibigan nyo, papatayin ko kayo lahat. So bubuksan namin yung pinto, biglang papatayin kami pag pinapasok. So bago naman kami isa, papasukin nyo, papatayin daw tayo lahat. Diba sa demonyo? So nilitong-litong na kami. Ito matawag yung mga baliw sa gate namin. Ate Angeling, good morning. Pag pinapasok niya, bubuksan yung pinto, huwag na naman papasukin. Hanggang mga kapatid, pinapasok ang mga born again. The worst thing we did with our lives, kaya pasukin yung mga loko-loko dahil sinabi ng mental na yung kapatid ko. That's what we thought. Pupunta sa bahay namin, ang mga baliw. Alam mo, pagkita nilang gano'n na gano'n. Sabi ng mga baliw, praise the Lord! Oh my God, yung praise the Lord, sinabi ko doon talaga niya. Hallelujah! Ano kayo? Hallelujah! Hallelujah! Huwag yan! Alam mo yung pagbabalit. Alam mo sabi, wag natin siyang intindihin. Tumatindihan, naalala ko to. Wag natin po siyang intindihin. Ang alalahanin po natin ngayon, si Jesus. Dahil si Jesus po ay buhay. At lalayas po yan, maya-maya lang. Amen! Alam mo mga baliw talaga. Kaya nga namin sila pinapuntay para sa kapatid ko, sabay wag intindihin. Sabi namin, sa'yo, ulo talaga itong mga to. Diba kahit ano, sino intindihin natin? Kaya nga sila pinapunta rito kasi nga, para intindihin yung kapatid ko. Biglang wag intindihin, baliw itong mga to. Talaga si nanay kasi, pag sira-sira, ano si nanay, nabaliw na rin natin, ganun nabulungan ko. Well anyway, ito pa matindi. Alam mo sabi ng mga baliw, okay, tayo pong lahat ay tumayo. Ba't pinatayo kami? Tapos ano, umawit po tayo sa Panginoon. Bakit mag-aawit? OMG, hindi pwede mga awitin na sa bahay namin. Hindi pwede yan. Beer house dati kami. Ito mga matindi mga kapatid. Tayo po yung magpuri sa Panginoon. Oh my God, magpuri sa Panginoon. Kami inaaya kami magpuri. Ito ang kinanta namin mga kapatid, first time na narinig kong kanta bilang sa mga inyong mga baliw na born again. Ito first song, This is the Day. Ano pa ba yan? Sige nga, 1, 2, 3, go. This is the day that the Lord has made, We will rejoice, Lagi naman sa karahin namin. Ano, baliw talaga ito mag-for. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. Tuloy po natin ang Panginoon. Basta, alam mo, di kinanta namin sa baliw talaga. Alam mo kami. Awa na kami, sabi na
Yari, sabi namin, madali tayo naman. At ito pa, pagtapos ng This is the Day that the Lord has made, dinagdagan pa ng isang kanta. Hindi pa nakontento yung mga baliw. Alam niyo po, si Jesus, hindi nagpipit sa bagay, si Jesus ay buhay na buhay. Awitin po natin yung alive, alive. Okay. 1, 2, 3. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Alive forevermore. Walang mic, bro. Walang mic. This is alive forevermore. Taas natin kamay natin. Hallelujah. Oh my God, pinataas yung kamay namin. Sabi, taas mo rin, nakisikuhan kami ako sa kamay mo, bro. Basta taas mo rin, taas natin. Ang kamay natin sa Panginoon. Sapaking ka namin, parang nagtaas kami ng kamay dito. Pinipilit kami. Pero may ilan lang kami sa, diba? Taas natin, purihin natin ang Panginoon. Mga kapatid, tinaas namin kami na para kami mga balala, yari. Sige na, balin ako, balin. Kanta-kanta kami gano'n. But lo and behold, after a few minutes, when they actually turned to my sister, parang sabi ng tatlong baliw, demonyo, sino ka man, wala kang karapatan sa katawan ni Vicky. We command you to come out and never come back again. My sister was delivered during that time. Nag-share yung pastor, si Wilson, yung baliw na Wilson, nag-share sa amin. At mamaya-maya, tumatanggap, sabi kung nais yung maranasan ng kaligtasan ni Jesus, pinreach po sa amin, we'll talk about John 3:16. For God so loved the world. Nakita ko po yung tatay ko, tumagtanggay po natin ng Panginoon. Nagtaas tatay ko ng kamay, nanay ko nagtaas ng kamay, mga kapatid ko nagtaas. Katabi ko tatay ko, ano sabi ko sa tatay ko, tay, kala ko sa Jesus UFO. Alam mo, sabi ng tatay ko, pinutukan ako. Sabi ko, tumahimik ka, totoo siya. Totoo pala siya. Hindi totoo. Tinigap namin isang buong pamilya. We accepted Jesus Christ right there. Tinatanggap po kami sa tinatanggap ka na kita sa puso ko, nakita ko yung tatay ko umiiyak, mga kapatid ko umiiyak. We felt the love of God. We felt the power of God. Guys, this is the deal. Don't invite us to Bible study. We will not come, alright? We will not. Babasusin ka namin. But you know how God demonstrated His power on us through the power of praise and worship and music. Kaya mga worship team, kala natin kumakanta lang tayo ng basta-basta na lang. There's power in worship. Everybody, yeah. Shout with me. It's all about Jesus. Sabi kong intindihin, huwag daw intindihin yung kapatid ko. Talagang ganun yun ang ginawa ng mga baliw. Hindi talaga inintindi si Jesus Christ. Amen. And you know what? Sometimes, pag binabalikan ko, we can't imagine it. When Wilson died, we went from Manila, the moment we learned it, namatay si Wilson, namatay. Nagbiyahe kami mula Maynila agad-agad hanggang Isabela on a 9 or 10 hour journey. And I was looking at this coffin, looking at him saying, Wilson, Kuya Wilson, salamat ha. Hindi ka natinag sa amin, minahal kami ni Wilson mga kapatid. Hindi kami bayaman ng pamilya na yung mga demonyo, mga bayaman ng mapahamak yung mga yan. But the moment we asked for help, the crazy born again was there. They did not reject us, they did not ignore us in any way. Umiyak ako, sabi ko, Wilson, kung hindi dahil sa iyo, hindi kami na born again. Kita may ginawa yung pagkanta sa bahay namin. Ngayon, church na kami. Naging church kami, mga kapatid, alam niyo kung bakit? Pag may napoposes sa village namin, sa amin dinadala. Kasi alam nila, nagkaroon ng Bible study kasi sa bahay namin. Ibig nyo, gulong-gulo na yung mga kapitbahay na, ano ba ito? Beer house, haunted house, tapos ganyan, God's house. Ano nangyari? Sabi mga kapitbahay, anyari sa mga ito, mga baliw talaga ito, mga ito, lahat na, dinadala yung mga possessed doon, mga depressed, dinadala sa bahay namin. Hindi nga namin alam kung anong pangalan ng church namin noon eh. Sabi namin, ano na ito, Demon Possessed Rehabilitation Christian Fellowship. Tapos, hindi pangit, baka sabihin, demon, ganito lang. Kasi narinig namin sa mga born again, I command you Satan in the name of the Lord, Christian Fellowship. Kaso nga ba, hindi namin alam, so may dinadala sa amin mga post, hindi namin alam mag-command, bago pa kami eh. Narinig lang namin, I command you to ka, narinig, I come on.
Pag may poses dinadala, sabi, I come out, Satan, I come out. Yung pala kayo pa yung demonyo, yes, ganun yung ganun sa amin pala. Mali yung sinasabi namin, I come out, pala kami magka-come out. I come out, Satan, I come out. Demon, hindi nagka-come. Bakit hindi nagka-come? Pag pupunta ulit yung mga born again na nag-share sila, Wilson, pupunta, naku, may mali ba? I command you to come out. Yan, yari ko, alam na namin. Mga kapatid, pag may isang na-deliver na possess, buong pamilya kasama sa church. Baka namamaligno, mga naengkanto, may mga bumapat sa amin, mga pantal na egos na kulay itim dito sa mukha, mga ano mga dinadala sa bahay namin. And we only know one thing. Ano ko nang ginagawa namin, Pastor? Kinakuntaan lang namin. Huwag po natin siyang intindihin. Yun ang discipleship, amen? Isa lang ang alam namin kung paano magpalayas ng demonyo. Alam namin, kakanta kami ng kakanta hanggat hindi umaalis. And to which, naging baliw na rin po kami. Hanggang ngayon. And the journey of our life, because there are 3 crazy born-again people, are crazy enough to say, kahit anong poses yan, kahit anong gano'ng kalala yung problema ng pamilya na yan, we will be there. We will minister God's love to them. Amen. To minister, we don't care. We really don't care. If they basusin tayo, bunso tayo ng alak ulit, kung anong gawin sa atin. But you know what? Yung tinanim po nila Wilson na yun talaga sobrang lakas ng impact, because up to now, we're making an impact not only in Las Piñas, we have outreaches in different parts of the world. Kami sa Dubai, sa Qatar, at sa Winnipeg. And yung naka-live stream po kami pag Sunday, if you have time, like 11 a.m. Manila time, we are live streaming yung service namin. And we are getting about 12,000 viewing minutes every Sunday. Why did it happen? Because somebody dared. Somebody actually went out of their comfort zone and said, no, hindi tama na tayo nang naliligtas. Pupunta tayo ron sa mga kaibigan natin, pupunta tayo kahit basusin pa tayo. And you know what? You have power in you because Christ is in you. Amen. Palakpakan natin dito. Christ is in you. Yung sinabi ng faith healer, ng mangkukulam, ng pare, na baliw na yung ate ko, kung di na namin sa mental hospital, baka patay na rin ate ko. At hanggang ngayon po ay talaga namang yung effect ng ministry. Why? Because there's power in the name of Jesus. It's not in the worship singing. No, it's in the power of the name. Amen. Kasi kitang-kita ko sinabi nila, in the name of Jesus, hindi naman sinabing in the name of Marcos eh. No, sinabi in the name of Jesus, come out. Alis talaga. Nagmamakawa pa nga. Ito medyo critical doon. Sabi ko, may yun eh. May mga Flores de Mayo. Alam niyo yun? Alam sabi ng demonyo sa kapatid ko, pwede bang antayin na lang namin yung parada, tumaan sa bahay, alis na kami, pero nakikiusap pa. Parang sasabay ro doon sa mga pinaparada, parang doon na sila pupunta, parang gano'n. And actually, nagsisimula na talaga yung parada. Pag harap na pa sa bahay na, sabi ko nung sobrang lakas nung ate ko, sobrang baho doon sa kwarto, alam niyo yun? Parang amoy sunog na laman na hindi mo maintindihan, amoy yung burnal, na alam mo yun, yung spirit ng demonyo na nagposes sa kapatid ko. And the rest is history. And up to now, I'm here saying and telling you that Jesus is alive. Amen. After 33 years, I've got to encourage you with this. Sabi ni Wilson, si baliw na Wilson, sa bahay namin. Sabi po ng Biblia sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. I just want to share this very quickly with you. And I found out something about that verse. 4 na point lang po para huwag natin makalimutan. Number 1, God loved. God loved. For God so loved the world. By the way, yung sinabi so loved, it's an open-ended love. Hindi naman sinabi God loved it. So, God so loved. Ibig sabihin, sobra, mga naman so loved. Kami mga babae, di ba? I so love Hermes. I so love this. Sa Lord, more than that, open-ended yung so love. That I want to share this with you, that you know what? God so love you. Yes. Amen. God, are you part of the world? You're in the world. Everyone in the world, God so loved the world. Kagaya sinabi ko kanina sa Fuji, sa Shizuoka. It's not about your love that matters most. Your love to God. It's the thing that matters most is God's love for you. Amen. Amen. And
for more than 30 years as a Christian, dati po worship pastor ako, lagi siya, hallelujah! Let us love the Lord our God! Talagang may tono pa eh, kasi syempre para talaga, let us love the Lord our God! May step yan para nakakilabot. With all our heart, with all our soul, as with all our might, mahalin natin ang Panginoon, mahalin natin ang Panginoon, we love you, we puro love you. Ako worship leader, kaya kayo pag part kayo ng worship leader, lalo ka ng band leader, gitarista, dapat manamang mo si Lord with all of your heart, with all of your eyes, with all of your kidney, with all of your lahat, pati kidney, pati appendix na, with all of your, lahat ng part ng body mo. But you know guys, bago ako matulog, may bumulong sa akin. Ikaw love ka ng love God with all of your heart, all of your soul, of your mind. Ikaw, mahal mo ba talaga si Lord? Honestly, nasira yung doktrina ko nun because I will be honest with you. During the time, hindi ko talaga mahal si Lord with all of my everything. And I want you to understand that it's really difficult to love God with all of our mind. It was the Old Testament command to the Israelites. Because for them to be blessed, they gotta love God with all of their. Dapat yung law, you don't just obey one law, you obey everything. Because the Bible said, if you disobey one law, you disobeyed everything. Imagine you'll get into a bar exam or maybe an exam na ang passing grade ay 100. Who would want to take that exam? Sis, you'll be promoted, you'll earn 1 million yen a day. Just one condition. You have to pass the exam. What's the passing grade, ma'am? 100. Yun ang matinding loving God with all of your heart. But when Jesus Christ came, He's the only person who actually fulfilled the love to our God 100%. Why? Hanggang mamatay siya sa krus, He proved it. Amen. That's why in 1 John 4:16 it says, this is love, not that we love God, but that God loved us. And I was so comforted. I was really relieved with the idea that my love doesn't really matter at all. The thing that really matters is that God loves me, because John 3:16, for God so loved the world. Yung po yung pinakamatindi. Sabi ng 1 John 4:16, this is love. Ito yung pag-ibig. Not that you love God, but God loved you and gave Himself as a ransom for your sins, as a payment for your sins. Guys, do you want to love God more in your life? Do you want to love God more? Understand how He loves you first. Because for God so loved the world that He gave. Everybody say with me, God loved. God gave. He gave. And all the rest of my life, I was just thinking, let's give to God, give to God, give to God. No. The whole thing about Christianity is that God loves you, not you loving God. And God gave, not you giving to God anything. Kala ko dati, Lord, hallelujah, bibigay ko sa iyo lahat, pati lahat, nanay ko sa iyo na, asawa ko sa iyo na, Panginoon. Talagang ganun kala ko para mahalin ako ni Lord. It's not what Christianity is all about. Christianity is all about God loving you so much and God giving to you. Kasi naging purpose ko for the longest time, ako magbibigay kay Lord, mamahalin ko si Lord. If you'll be honest with yourself right now, you don't really love God consistently, tama? There are moments in our lives that you actually love God. But there are moments in your life that so you don't really, may mga time na gusto natin mag-church. May mga time na, tutulog ko na lang, marami ako labada. Okay, marami ako sasagutin sa Facebook. Mga notifications ko, 3,000 lang. Notifications, 3,000. Diba? Yung likes ko, 2 million. Mga ganun klase. Eto na lang. But you know, many times in your life, you want to read your Bible. A lot of times, you don't want to read your Bible. Sometimes you give, sometimes you don't. Sometimes you do this, sometimes not. Go to church, go to church. Don't go to church. Go to church, go to church. Don't go to church. So that's what our life is all about. But you see, if God will only bless us in the measurement of how we love Him, may problema. Why? Because there's only one consistent in this whole universe. And that is the love of God for us. Amen. Can you tap the person next to you? Sabi niyo, seriously, God loves you. God loves you. And He wants to be your dad. Amen. He's your dad. Ito lang po the way God looks at us right now, walang title. He doesn't look at you as the worship leader. He looks at you as His child. Amen?
Hindi ako, tapos Pastor Ellie, hindi naman, Angel, bigyan mo si Pastor Ellie ng jacket. Bigyan ng jacket! Hindi Pastor Ellie, we are His child. That's the greatest title a person, a creature in the universe can ever have. Child of God, child of the Creator God. And if you can only sink this into our, if we can sink this to our little brains sometimes, man, our lives will never be the same again. Because if you're going through some things today, if you understand that you have a God, and by the way, He is your God, man, it will, maybe yung worry na binigay mo, sana hindi mo na nag-worry because you know and you know and you know that God is your Father. Meron akong anak. Sino yung mga anak? Sino po rin yung mga magugulang? Ay, magulang. Sorry. Magulang. Meron na tayo. Taasin magulang. Sorry, magulang. Yung anak ko, hindi ako tinatawag na Pastor A. Pastor, pag tinawag ka ng anak mo Pastor Ellie, may problema ka. Pastor Ellie, mabayad ko sa tuition fee. Siguro sabihin ko Pastor Ellie, anong problema ng batang ito? Tinawag ako Pastor Ellie, diba? And yung mga anak ko pa natatakot, yung meron kaming 8-year-old Jack. So, ano yan, kamukha ng mami niya. So, hindi yung pag natatakot, one time natakot, may parang anino ro sa bintana. Alam yung mga bata kung ano, yung may puno doon sa bintana. Ang tawag Dad! Hindi ako tinawag na Pastor A! Pastor Arnel! Hindi ako tinawag na Pastor Arnel. Tinatawag ako Dad. And the Galatians said, you were born again. God loved you so much. God gave His Son so that you can also be His child. And by the way, so that you can call Him Abba, Father. Ibig sabihin ng Abba, Father, if you go to Israel right now, nagpunta kayo sa playground, alam niyo maririnig niyo, mga bata raw, sabi sa akin ng kaibigan ko, Pastor, Adel, matatawa ka pag nasa Israel kayo, mga bata maririnig, alam mo gano'n, Abba! Abba! Abba ang tawag sa mga daddy nila, di ba tayo, tatay, di ba gano'n? Abba! Abba! Mag-slide, babati doon ng tatay. Birin niyo, yung Abba, it is the most intimate address you can give to your God. He doesn't want to be called Jehovah Jireh, although He is, do you understand? Kasi minsan may mga nagpipray ng mga born again. Hallelujah! Praise the Lord po, Jehovah Jireh! Jehovah Rapha, Jehovah Tsidkenu, Rose of Sharon, the base of Gabi. Si Gabi tsaka si Sharon. Bagal niya. Kung ano mga ina-address sa Panginoon eh. That's the Old Testament. That's how they addressed God in the Old Testament. When Jesus Christ came, the Bible said, you've been given the power to be sons of God. Amen? So that you can call Him Abba, Father. Pwede bang pikit tayo sandali for just 5 seconds? Can you just whisper this in your heart? Sabihin niyo, Daddy, God. Daddy, my heavenly Dad. Diba? Tanong ko kayo, isn't it like, it feels different? Kesa Jehovah Tsidkenu, Jehovah Rapha. Parang ano yun eh, parang judge yung tinatawag mo eh, alam mo yun? But you see, when you see God, Father, your Dad, tanong ko, ang tawag niyo sa tatay niyo, di ba? Ang tawag ko sa tatay ko, pag may pera, Daddy. Pag wala, Berto. Di ba? God wants to be your daddy today. Amen. If you only try to grasp that and just believe that, who needs a mansion? Who needs a big house? If I have my dad, who actually needs anything? When David said, "The Lord is my shepherd, I shall not want," it's actually the fulfillment of Jesus Christ when you became God's sons and daughters. You don't actually need anything because your dad knows. What if God actually knows what you need today? What if He knows and He says to you, "Mamaya, bago ka matulog, I know, sleep tight. It's gonna be okay, I know." What would you do? You can sleep tight. Why? Because your dad says it's okay. Everything's gonna be okay. You know what? Our daddy is already in the future right now. He already had your future planned out. Amen? Hindi siya nabigla sa mga problema niyo ngayon. Oh my God! Oh my me! Changes eh. Oh my me! Yung nako si Pastor Easy, nakalimutan yung pambayad ng bayan, Angel! Hindi, lahat ng kailangan natin hanggang sa kaduludulungan ng buhay natin, God already knows what you need. Amen? Kaya sabihin niyo sa katulad, tapikin niyo ulit sa batok para medyo magising. Sabihin niyo, relax. Relax, para wag magkulak. Sabihin niyo, relax, para wag magkulak. God loves you. And when that
when those message was preached to us, our hearts melted. Jesus, alien, hindi na totoo yun. Bakit? Kapatid ko may problema kami nawala And you know what, some of you here, maybe you came to know Jesus Christ not because you had your answers about Christianity, you had your questions about Christianity answered. Magiging born again ako pag nasagot mo sa akin kung paano nagsalita yung ahas. Sa totoo lang tingin sa akin, sino maniniwala sa ahas na nagsasalita? Itong crazy sa Bible kung talagang Bible ang pag-usapan natin, ang hirap talaga ipaliwanag ng Bible, ahas nagsasalita, hello? Nakita na ahas nagsasalita? Kung nagsasalita mo niya, hindi ko makikita, bakit? Tatakbuhan ko na talaga yan. Ito pa yung mahirap paniwalaan. Tao, gaganon yung staff niya sa harapan ng dagat, magbubuka yung dagat. Hello, sa cartoons na nangyayari yan. Ito pa yung matindi sa Bible, maiikot sa walls of Jericho, tapos sisigaw lang. Sabi nga nila, di ba for 7 days, umiikot na yung mga tao, hindi nagsasalita. Tapos on the 7th day, iikot sila ng 5 beses kasi sigaw sila ng hallelujah. Binibiro namin alam niyo kung bakit tumumba yung walls of Jericho? Pag sigaw nila, sa baho ng hininga. Biruin mo 7 days, hindi nagsasalita. Ang hirap paniwalaan nun, ito pa, isda kakainin yung tao for 3 days, yung isda mananatili, yung tao mananatili sa loob ng isda. Sino maniniwala doon? Ang hirap paniwalaan nun. Ano pa? Yung araw daw hindi lulubog kasi nakikipag-away yung mga Israelita. Ano pa mga mahirap na mga stories sa Bible, hirap na kung talagang Bible ang pag-uusapan, kaya galit kami sa Bible nun, puro kalokohan yung Bible na yan Ganyan dating namin yan, but you know what? Here's the deal guys, and I want to end with this. When Jesus Christ lived this planet Earth, we walked this ground that we are in right now. He lived, He died, and after 3 days, He actually rose again. Ito lang masasabi ko po sa inyo. Ang paniniwala ko sa Bible ay sinisimulan ko kay Jesus Christ because Jesus Christ actually resurrected from the dead. Yes. Even Rome, hanggang ngayon magbasa kayo ng history, tarantang-taranta ang Rome. Ang Roman Empire is an empire before high-tech na empire, makapangyarihan niya. Kailangan lang nila, lumalaki ng Jesus movement. Kinakailangan nilang i-crush yung Jesus movement ito because they're in trouble. You know what they had to do? They just had to get the skull and the stone and the body of Jesus Christ. At ayan yung Jesus Christ Yan, ano may sinasabi niyo na buhay? But you know what? Up to now, walang evidence, wala silang hawak na hard evidence to prove that Jesus did not resurrect. Because you know what? Jesus Christ resurrected. And because Jesus Christ resurrected from the dead, everything He said about the Bible is true. Naniniwala ako may asa nagsasalita because Jesus Christ resurrected. Amen? Because if Jesus did not resurrect, he'll just be another Jose Rizal. And Mahatma Gandhi, good persons with good intentions, with little powers, and he's a good guy. But when he resurrected back from the dead, He is God and He is alive. At alapan natin ang Panginoon. Yeah. And I can now believe that Moses can actually split Red Sea in two because Jesus Christ lived, died, and rose again. He's quoting the verses in the Bible. Di ba kinukote Jesus Christ yung mga stories sa Old Testament? Kaya mga kapatid, ang point of yung humahawak ng aking paniniwala ngayon ay walang iba kung hindi. The person that I serve, that I accepted as my Lord and Savior is alive. He died and He rose again from the dead and He never died again. Amen! Po natin ang Panginoon. Yeah, that's it. For God so loved the world, God loved, God gave. Everybody say with me, we believe that whoever believes in Him should not perish but have, we receive. God loved, God gave, we believe, we receive. Sabihin natin sabay-sabay. May exam time mamaya. 1, 2, 3, go. God loved, God gave, we believe. Have you believed Jesus Christ right now? Then you already have everything that He offered for you through the cross. Amen? Whatever you need. The Bible said He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. Surely the chastisement, the payment for all our peace was laid upon Him, and by His stripes we are healed. Alam niyo, hindi lang po yung katawan natin ang healed. Ibig sabihin po ng healed nito, yung relationship natin kay Lord healed. May nangyari na ba kayong kagalit kayo na nagkagalit talaga kayo magkaibigan, sabihin na healed yung relationship niyo? Nangyari na sa inyo? Amen. Diba sabi nga nila, love is sweeter the 4th time around. The 4th time around. That's why, as I end today, I came all the way from Manila to just tell you today that, hey,
put your hope in Jesus Christ. Kapag yung ulit ka tabi sa balikat na, sabi niya, everything's gonna be okay. Sabi sa everything's gonna be okay. It's gonna be okay. And by the way, I declare that this year is gonna be your best year ever. This is gonna be your best year ever. This year is gonna be the best year ever. You thought that it's bad, Pastor, pangit, bad start. Eh, di ba lahat naman ng character sa Bible, they all had a bad start? I mean, talk about Moses, he killed an Egyptian, ran away, di ba? Puro bad start eh. Si David, hinanod niya na hari, may tatago pa, di ba? Puro papangit ng simula. So if you had a bad start this year, guys, I'm telling you, Jesus Christ in you is your hope of glory. Thanks for Are you blessed? Good. Talagang nag-bless ako sa mga sapatos natin. If you're with your family today, maybe you're with your friends, can you give each other a group hug? Come on, group hug. Sabihin sa sapatos na, group hug. Come on. God loves us. And you have to love each other as well. Come on. Pag may mga kapamilya kayo, mga best friends yun nandito, yeah, come on, group hug. Gusto niyo mag-selfie pa kayo. Sige, sabihin niyo po sa bawat isa, our best year is yet to come. Come on, our best year. Because Jesus is alive. Amen. He is real. He is real. Our best year is yet to come. Best year. Let's pray together. Let me pray for you. Father, we just want to thank you so much for your amazing grace and favor. Thank you so much for reminding us once again tonight, Lord, that love is not about us loving you. It's not about you loving us so much, Lord God. And because you love us so much, it will cause us to just respond with love, Lord God. To just do whatever you want us to do, Lord, all because we are driven, not by the law, not by command, not for anything, but we are driven by an amazing love for us. Father, we thank you that for everybody of us, every one of us that's going through with something difficult, challenging, a hard trial right now, I just want to say, Father God, I know that your spirit in them will remind them that they are your children and everything will be fine. Thank you so much, Lord God, because you said even in your words, Lord, that your plan for us, Dad, your plan for us is to prosper us, to give us hope in the future. Thank you, Lord God, that in the lives of all my brothers and sisters here today, Lord God, they will experience more abundance, Lord God, in their lives. Not only financially, but abundance of peace, of joy, and just the contentment and satisfaction, Lord God. Thank you for the abundance of divine health, Lord. And even right now, marami na mga nagkakasakit. I declare, Lord God, that among us, sickness will not even, Father God, even just destroy us, Father God, all because we have Christ in us, the hope of glory. We just want to honor you, Lord God, because you loved, you gave, and the moment we believed you, Lord God, thank you because we already received eternal life in our lives, Lord God. Our joy will never run out. Our peace will never, ever run out, Lord God. Thank you so much because our tank will always be full, Father God. We'll always be full of joy, even in the midst of problems. There'll be hope, Lord God, in our lives. And this, Lord, will just overflow in the lives of many people around us. So once again, Jesus, thank you so much. Thank you so much for your amazing grace and favor to all my brothers and sisters here. We just want to honor you. In your name we pray. Amen and amen. Amen. Can you give each other a big high five bago po kayo magmumuha sabihin nyo? Congratulations, you're blessed. Thank you po. Thank you so much. Thank you for listening. God bless. Amen. Ako po tayo. Nakita po natin yung resulta ng walang sawa ni Wilson na pag-abot sa kanila. Tama po ba?